Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa gabing ito. Ikaw ang aming pinagmumula ng pagpapala, Panginoon. Kalakasan, kagalingan. Lord, we give you all the glory you deserve in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Isang masiglang linggo po sa inyong lahat. At ako po ay nagagalak na parami ng parami ang ating mga views. Pagka po, lalo na yung mga nanood ng replay. So if you're watching replay din ngayong umaga, iba-iba po kasi ng time zone, sa mga nanonood sa atin. We are grateful. Kaya po ginagalingan po natin lalo dito sa ating studio kung paano kami makaka-deliver sa inyo ng quality online service. Praise the Lord. Ngayong gabi ay part 2 ng ating Stewarding Success series. At pinamagatan ko ang title ng message ngayon ay True Success. Last week, we took time to define stewardship, diba? Stewarding success. Stewardship muna, yung maingat na pamamahala ng mga biyayang natanggap natin. And I did a parallel sermon ng faithful steward versus unfaithful steward. So ngayon naman, we will study yung word na success. Parang ang dali lang sabihin o i-explain, pero nung tinanong ko yung mga tao, nagulat sila. I did a quick survey. Nagtatawag ako ng Saturday night kung ano sa kanila ang meaning ng success. Kaya habang nagtatype po kayo dyan, kung kayo nanonood, sige nga po kung tatanungin ko kayo, what does success mean to you? What is your definition of success? Masasabi mo bang ikaw ay successful sa buhay? Sige po, habang nagtatype kayo dyan, try nyo lang. Di ba ang hirap sagutin? Pero alam ko, may isasagot kayo sa ating comment box. Kasi wala naman talagang nangarap na mabigo at wala ring nangarap na malugi siya o maghirap siya. People aim to be successful, not a failure. So, I did yung kagabing survey na yan at may isang nanay na sumagot. Sabi niya, ang success para sa akin ay maibigay ko lang ang kaligayahan ng pamilya ko. To me, that is success. Kasi coming from a person na malayo siya sa kanyang 2 anak at sa kanyang napakapoging asawa, sa kanya ay magkakasama daw sila palaging pamilya, malayo kasi siya sa kanyang mga darling. Kaya sabi ko, okay, so that's her definition of success. May isa rin naman na magkakasama naman silang pamilya dito sa Singapore. Nung tinawagan ko siyang, sabi niya, ang mapalaki niya ang kanyang mga anak na matitino at tama ang mga desisyon sa buhay at namumuhay ng matuwid, ganyan. Yan ang kanyang definition ng success. Ang report card niya, ang kanyang mga anak, yung buhay ng kanyang mga anak. At sa kanya, successful ang buhay pagka ganon. May isa rin naman na single, akong tinawagan ko siya. Siya ay nagtuturo dito sa Singapore. Sabi naman niya, ang sagot niya, ang success para sa akin ay pag na-achieve ko yung naset ko na goal. Di ba, teacher na teacher? Kasi may mga goals sila, may mga lesson plan yan. Pag na-achieve nila yan for the day, wow, success for them. Meron naman akong tinanong na isang IT guy, may asawa siya. Sabi niya, ang sagot niya, pag na-fulfill ko yung purpose ko sa buhay, yan ang success para sa akin. Ano kaya yung mga kino-comment nyo dyan? Wag na kayo mahiyat. Walang maling sagot dyan. Kasi yan ang pag-iisip niyo. Kaya liliwanagan natin ngayong gabi, okay? We will come up with a solid answer how the scripture sees success. So the world muna. Anong world's definition ng success? The world defines success as having wealth and power. Kahit saan nyo i-research yan, umiikot yan sa dalawang ito. Pag sila yumaman, successful na ang ibig sabihin sa kanila nun. At nagkaroon ng kapangyarihan. Yan. So the world's definition ng success can vary widely across different fields. Depending on yung goals o kaya yung sukatan nila. At saka yung mga values. Pero ito yung mga ilan sa how the world sees success in different fields. For example, ikaw ay housewife, sa'yo para maayos ang pamilya, malinis na tahanan, success yun. Hindi nag-aaway, ganyan. May mga anak, bati-bati, nagmamahalan. Yan ang success para sa isang ina. Sa isang negosyante naman, may trabaho, importante sa kanya yung kumikita siya, o kaya hindi nalulugi ang negosyo, umaasenso, at saka kung masasaya ba ang customer, di ba?
Pwede rin yun dahil yun ang goal ng isang negosyante. For them, success is often defined by profitability, yung growth o kaya yung market share nila. It may also include yung customer satisfaction. Pero sa mga sports people, mga atleta, iba ang kanilang definition ng success. Like si Carlo Yulo, di ba? 2 gold medals nung Olympics. Milyon-milyon naman ang inaning tagumpay nun. Pero magkasira naman sila ng nanay niya noong mga panahon na yun na siya ay pinaparangalan. But for a sports person, athlete, success typically means winning championships or medals. Sa iba, wala akong pakialam sa medal at pagiging kampiyon. Kasi hindi siya atleta. Pero sa mga educators o sa larangan ng education, sinusuri ng mundo yung mga pinag-aralan natin. Sa kanila, wala kang aral, hindi ka successful sa buhay. Para bang ang sukatan ng mundo sa talino o yung naabot mong antas sa pag-aaral mo, pagka ikay na grumadoy sa mababang paaralan, parang hindi to magtatagumpay sa buhay. Ganyan ang tingin nila. Pero pag nakatapos ka sa kolehiyo, meron pa yung mga bachelor, masteral, mga doctorate, di ba? Kaya pag sinabing doctorate, kahit hindi naman talaga doktor, may ina-attach na title na doktor. Wow, parang ang taas ng tingin. Yan ba talaga ang tunay na sukatan? Yan sa mundo ang sukatan. Sa arts and entertainment, kung kayo artista, mga celebrity, mga influencer in these fields, success might mean critical acclaim ng popular recognition o yung financial earnings nila. So iba-iba, kahit kayo nagtatrabaho sa healthcare naman, mga sa medical field, yung patient outcomes, yung mga pasyente ninyo, pag gumaling yan, success. Pag namatayan, bigo ang pakiramdam. Parang talong-talo. Lalo na sa politika, pag natalo, yan, hindi success. Pag nanalo, sa kanila yung election wins, passing legislation, kung naman sila ay nanalo ng senador o congressman, yung how they influence yung policy ng mga bansa. Pero baba tayo sa personal na buhay nating lahat. The world sees success as wealth and power lang talaga. World yan. Pero sa atin, iisipin mo, kung di ka mayaman, sabi doon, may fulfilling relationship, masaya kayong pamilya, walang away-away, ang saya nun. Parang sige na, okay na rin yun. O kaya yung nag-grow naman ako, marami ako natututunan sa buhay. Pakiramdam mo, tagumpay na rin yan. Or may work-life balance ka, hindi naman ngarag na garag sa work, sakto-sakto lang. Yan ba ang sukatan pagdating sa personal life? Or yung pursuing one's passions. Yung mga na-express mo yung mga hilig mong gawin. Kasi yung iba, eto lang naman ang hilig kong gawin. Mag-bake ng mag-bake. Bakit hindi ka mag-bake? Kasi pinag-doktor ako ng inay. Ganyan. Meron pala silang mga hinihiling sa buhay. Kaya kahit anong taas na ng narating nila, pag hindi nila nagawa yung kanilang passion, feeling nila, talunan sila. So each field has its unique standards, but success is ultimately about achieving the goals. Laging umiikot dito, ano yung gusto nating ma-achieve na goal? So for believers and non-believers, meron tayong goal pare-pareho, pero nagtutugma ito lahat sa ano talaga yung purpose ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya ikaw ay mananampalataya, kaya hindi ka mananampalataya. Okay, because all of us dream of having all this, yung binanggit ko, yung mga relationship issues, magkaroon ng kaptiway saya, di ba? Sabi nga ng isang nanay, magkakasama lang kaming pamilya. Okay na yon. Yun ang kanyang expression o definition. Sabi sa Philippians chapter 2, verse 13, "For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure." Okay? Sabi niyan, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Babagsak doon sa kanyang kalooban. To do good will and to do His pleasure, for His good pleasure. Revelation chapter 4:11, sabi doon, "You are worthy, O Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things." So nilikha niyang lahat. Pagano man kay hindi, mananampalataya man kay hindi, nilikha niya lahat. At sabi niya, "And by your will or by your pleasure, they were created and have their being."
para tayo maging kaluguran sa Diyos. Yun ang laging goal na dapat nating i-achieve. So, success is predictable. Malalaman mo kung isang tayo magtatagumpay o hindi. I can predict, sa gantong kilos ng taong ito, sa pamumuhay niyang ganyan, parang hindi yan magiging successful sa buhay. But it's not a destination. Hindi pwede nating sabing, nung 30 years old ako, successful na ako. Hindi ka pwedeng humantong agad doon sa destination na successful ka na. But it is a journey. It's not even luck or yung swerte-swerte, you know. So let us look how the scripture defines true success. Because if we do not know how the Word of God sees success and true riches in life, hindi natin alam kung na-steward ba natin yun ng tama o hindi. Hindi natin alam, ano ba pinapamahalaan natin? Ano bang pagpapala yung pinapamahalaan natin? Ano ba yung iniingatan natin at para ito ay patuloy na yumabong at patuloy na lumago, maging fruitful pa. So God wants us to pursue true wealth. Hindi lang yung worldly kind of wealth. He wants us to pursue true riches. And that is His definition of success on the final analysis. Not as the world sees, but as God sees. It's about focusing on the right issues in life. Pakinggan ninyo ito sa Luke chapter 12, verse 15. Pinatype ko ito sa Tagalog. Sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Di ba ang tao, maaaring maging sakim sa power, sa kapangyarihan, maging sakim sa pera. Sabi doon, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sabi ni Jesus, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Uulitin ko ito, ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Life is not measured by how much you own. Kaya kahit wala ka sariling bahay, wala kang sasakyan, magandang meron nun. Pero kung wala ka nun, hindi yan ang sukatan ng buhay. Kaya huwag ka magdaramdam na, mahirap kami, hindi ako successful. Hindi yan ang sukatan. You will not find your happiness there sa mga bagay that you own. So saan pumapasok ang command ng stewardship? Luke chapter 16 verse 11, sabi dito, if you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the true riches of heaven? Kung hindi ka raw mapagkakatiwalaan, hindi ka mabuting tagapamahala ng mga bagay ng mundo, pangkayaman ng pangmundo, papaano ka daw bibigyan ng totoong yaman? Meron palang yaman ng mundo at totoong yaman. Ano ba yung totoong yaman? Ano yung true wealth na sinasabi ng Biblia? Sabi niya, kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino pa magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? So, two kinds of riches, worldly wealth and true riches. So, what do you value most in life? Ano talaga yung pinapahalagahan mo? Are you focused on the temporal or the eternal? Alam niyo, lumaya ako dito. Mamimili lang po tayo Ano ang gusto kong pagsumakitan? Saan ko ibubuwis ang buhay ko? Yung lakas ko, saan ko ibubuhos? Hindi para sa mga pangsamantalang kayamanan. Ibubuhos ko ang buhay ko, itataya ko ang buhay ko doon sa kayamanang may pangwalang hanggan. Something that has eternal value. Kaya hindi ako ma-insecure, hindi ako ma-intimidate. Ay, wala akong sariling bahay. Ay, wala akong sariling ganito. Ay, buti pa kayo ganyan. Ay, ang lalaki ng pera niyo sa bangko. Hindi ako maiinggit. Kasi hindi ko binuhos ang buhay ko para magkamal ng maraming salapi. Dahil iba ang panawagan ko. Iba ang priorities ko na. Lumaya ako. Hallelujah. Wala akong kailangang patunayan at masasabihin ko to sa inyo, sa mga nanonood. If you are pursuing what God has purpose in your life, hindi kayo ma-intimidate kahit tumabi kayo sa may-ari ng isang malaking building o kaya siya ng presidente ng buong Pilipinas na katabi ninyo. Magse-selfie ako, syempre. Pride yun ng isang nakatabi mo sila. Pero hindi ako maiinggit. Hindi, I will not feel any lesser person of a person dahil siya ay nakakaangat, ako ay hindi. Alright, so Matthew 6:21, Jesus said, where your treasure is, there will your heart be also. So people, most of their lives working towards having temporal things,
that perish. Nabanggit ko yung beautiful home, education, aral ng aral. Walang tigil ka aral, nagmaster, walang problema dyan. Pero hindi ka defined dyan ng mga napag-aralan mo sa buhay. All of this demand our time, affection, all of this demand our energy and money. And yet, the final analysis of life, none of this can be taken away. Can you imagine? Nagpakayaman ka dito sa mundo. Wala kang inikutan ng buhay mo, kundi yun. Pera, kapangyarihan, koneksyon, kasiyahan, kaluhuan. Pero pag kinuha ka na ng Diyos, hindi ka pala talaga successful. Kasi wala ka nadala doon sa kabilang buhay. May naghihintay sa ating higit na mabuti at mananatiling kayamanan, ang sabi ni Apostol Pablo. Ano yun? Nasa Hebrews chapter 10, verses 32 to 34. Sabi niya rito, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagtiis ng matinding hirap. Matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nagpadaig. Hindi kayo nagpadaig na pangibabawan. Kung minsan kayo ang iniinsulto, sabi dyan, at pinapahirapan sa harap ng madla. Kung minsan na may kayo ay umaalalay sa mga kasamahan ninyo na pinapahirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot ng kayo'y agawan ng ari-arian. Can you imagine, may agawan ng ari-arian dito? May nabilanggo, may dinamayan na nabilanggong kasamahan nila. Hindi sila nasiraan ng loob, hindi sila nagpadaig sapagkat, ang sabi rito sa huling part, alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. May higit pa ron sa kung ano yung nakikita nila sa mundo. So God desires us to be rich, but with the right kind of riches. So what are these true riches or true success we should seek for in life? How does this look like in the eyes of heaven? Yung tingin na ng Diyos. Number 1, we need to be rich in good works. Kasi yan ang madadala, yan ang susunod sa atin sa kabilang buhay. Rich in good works, yan lang ang may reward sa langit. Although eternal life is a gift that cannot be earned, ulit ko to, hindi tayo mapupunta sa langit dahil sa mabubuting gawa. It's by the grace of God, through faith, not by our works, lest any man should boast. Pero ang sabi dito, our rewards will be according to our works. All sacrifices na ginawa mo para sa Diyos, out of a pure heart, will reap a rich rewards. Kahit na yung ngiti, simple gesture of kindness will be remembered by God and rewarded. Di ba maraming mayayamang matapobre? Maraming mga nakaangat sa buhay, parang kahit tumingin sa mga hindi kasing uri ng damit nila, hindi ka papansinin. Ang taas, matayog ang tingin nila sa kanilang sarili. Wala rito sa Cornerstone yan. Dahil makikita namin agad-agad, wala kami respeto sa mga taong gano'n. Yun ang uuri ng tao. And yet, sabi dito, paggagantimpalaan ng Diyos, lahat ng mga ginawa natin para sa Kanya, rich in good works. Ito pang maganda, sa Revelation chapter 14, verse 13. Maaring iba sa inyo, hindi nyo to alam tong verse na to. Kasi naririnig natin, wala tayong madadala sa langit. Pero andito, may madadala. Itong ebidensya, sabi niya, and I heard a voice from heaven saying, write this down. Blessed are those who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they are blessed indeed, for they will rest from their hard work. Mapapahinga na sila sa kanilang mga trabaho, mga paghihirap, pag sila daw ay namatay ng na kay Kristo. Sabi niya doon, for their good deeds follow them. Susunod ang ating mga mabubuting gawa, sapagkat sinundan sila ng kanilang mga gawa. Yan ang sabi sa Tagalog. So, mayaman ka na, limbawa, asensado ka, titulado ka pa, tapos mayaman ka pa sa mabubuting gawa. Sa kaduluduluhan, naiwan mo yung mga titulo mo, ganyan. Sa lapida mo, may doktor, merong attorney, halimbawa. Pero ang nadadala mo lang sa langit ay yung rich in good works, yung mga bagay na ginawa mo para sa Diyos. Naging mabuti ka sa kapwa mo.
Naging mapagbigay ka, umalalay ka, tumulong ka. Yan. So ano pa? Number 2, a good name. Ano yung good name? Ito ba yung reputasyon ba to? Ano ba to? Yung magandang imahe ba to? Yung pag narinig ba ang pangalang Rain? Yan. Si Rain. Ang dami mo agad naisip na magaganda. Narinig mo ang pangalang Billy. Yan. Brenda. Wow! Namumulaklak sa mga magagandang bagay na ginawa nila. Joy. Yan. Joy. Good name. It is God's love and respect for us. Yan ang ibig sabihin. Proverbs 22 verse 1, sabi diyan, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Inihambing ang pagkakaroon ng mabuting pangalan sa ginto at kayamanan. Parehong riches yan. Pero ang sabi ng Biblia, mas asamin mo, piliin mo yan kaysa doon sa yumaman lang, nagpakarami ka lang ng ginto at pilak. Because a good name is rather to be chosen than great riches and loving favor rather than silver or gold. So first is we need to be rich in good works. Number 2, we have to aspire yung having a good name. Ingatan mo yung pangalan kasi sa pangalan mo na yan, may nakakabit na pagiging ambassador ni Lord. Ikaw ay kinatawan ni Kristo. The ambassador of Christ. You are a Christian. Hindi ka lang parang namumuhay ng ikaw si Juan de la Cruz. Kung hindi, pag nakilala ko, di ba kayo mga Christian kayo? Ganyan. Bakit ganyan kayo umasal? Para kayong mga demonyo. Kaya hindi naniniwala yung iba sa pananampalataya dahil yung pangalan mo, yung patotoo mo, hindi mo iningatan. Anong sabi na sa 1 Samuel chapter 2 verse 30? He said to them, "Them that honor me, I will honor." Ito yung respect ng Diyos sa'yo, yung binigyan ka ng mabuting reputasyon, a good name. Pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. May ganyang verse, may pababayaan. Nakala ko ang Diyos hindi mapagpabaya. Pero siyang nagsabi nito, pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin. Kaya sa gitna ng iyong kayamanan, sa gitna ng iyong promotion, salary increase, sa gitna ng mga magagandang bagay na ginagawa, idinagdag sa iyo ng Diyos. Huwag mong kalimutang parangalan mo ang Diyos sa lahat. Ganyan ang pagpamamahala, maingat na pamahalaan. Huwag ka raw makakalimot sa Diyos. Huwag mo siyang isasang tabi. Kasi sabi niya, pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. What a treasure it is when God lifts up the light of His countenance sa atin upon a man or a woman who has earned His approval and favor. That is our own goal. That we will earn God's approval, God's yes, God's like, God's thumbs up. His approval and favor upon us. Because even after death, God causes the memory of the just to be blessed. Yung patay ka na, may nakalibing ka na, pinag-uusapan pa lahat ng mga magagandang bagay na ginawa mo. Ang ganda, parang musika sa pakinig nila ang pangalan mo. A good name is a treasure that can be left on earth and taken into eternity as well. So this good name comes by constantly choosing God's ways. Hindi to overnight, you have a good name already. It is constantly choosing the way of God. And that is the challenge for all of us. Because it's hard to choose God's ways. Kasi there's an element of sacrifice on our part. There's an element of giving away and letting go of things. Dying to flesh. Your name doesn't just comes out na, okay, marami kang follower. Marami kang, you're an influencer. Pero kung hindi mo pinararangalan ng Diyos sa buhay mo, only those people, mga netizens lang ang nag-follow sa'yo. Pero you do not have God's respect in your life. Kasi hindi mo siya inuna at pinarangalan. So when we please Him, not only does God respect us, but He causes man to respect us also. Kaya nagkakaroon ng respetuhan dahil ginalang mo ang Diyos, nakita ng tao sa iyo, yung paglakad mo sa katuwiran, na pinararangalan mo ang Diyos, takot na rin sa iyo ang tao. May respeto na rin sila sa iyo.
Alam nyo, ang taong matuwid, takot ang mga barubal dyan. Kasi kahit di ako kumikibo, yung mga hindi nalalagyan, yung hindi nababribe, yung mga taong si katotohanan lang, matakot kayo dyan. Ano ibig sabihin matakot? Iba ang galaw ng mga taong ganon. Yung may integrity, lumalakad sa liwanag. Alam nila yung kanilang katayuan. Back up nila si Lord. Ibig sabihin, pinapaboran ako ng Diyos. Pag iyan ang nanalangin, pag iyan ang sumigaw sa Diyos, Panginoon, saklolohan mo ko, may taong nang-aabuso sa akin. Akala mo hindi ka sasalakay ng mga anghel ng langit. Kaya, sabi doon, a good name is better to be desired than great riches, gold or silver. Let's all desire that. And number 3 is being rich in faith. Kanina, rich in good works. Itong rich in faith. May ganito bang verse sa Bible, being rich in faith? Sabi ng James chapter 2 verse 5, listen to me, dear brothers and sisters, hasn't God chosen the poor in this world to be rich in faith? Ando na naman yung parallel, no? Sinabing poor in the world, tapos rich in faith. Laging may true riches, may false riches. May true wealth, may false wealth. May true success, may false success. So ito yung sinasabi niya, ang true success is be the person that is rich in faith. Sabi niya, hindi ba't pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya? Gusto lang ng marami sila maging mayaman. Ayan, maraming pera. Pero sabi doon, asamin mong maging mayaman ka sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Maisasama sa kaharian ng mga umiibig pa sa Diyos. Mayaman sa pananampalataya. Kung meron lang libreta o bank book na ang nakalagay is your faith bank book, hindi usapin ng pera, ano kaya balance nyo doon? Ay, sabihin na iba sa akin, yumayabong, rich in faith. Yung iba, nako, parang naubos ko na. Na-withdraw ko nang na-withdraw. Sa dami kong pagsubok, yung pananampalataya ko, paubos na. Hindi na ako naniniwala. Parang natitigatig na ang buhay ko. Kaya sabi doon, diyan ka magpakayaman, yan ang tutukan mo. Yumamang ka sa pananampalataya. Because faith is another of God's sacred treasures. Why is it considered as God's sacred treasures? Because it is faith that overcomes the world. Hindi naman talaga pera. Sabi nila, ang pera sagot sa mundo, kaya magpakarami ng pera. No, sabi ng Biblia, faith overcomes the world. Kahit gaano kayo yumaman, naging tanyag sa lipunan, milyon-milyon lahat ang followers, matalino, tapos ang pogi mo pa, ang ganda mo pa, di ba parang ikaw na? Pero kung wala silang pananampalataya sa Diyos, sa mata ng mundo lang sila successful. Maganda, sa mata ng mundo successful ka, tapos sa mata ng langit successful ka rin. Yun ang ating i-goal, to be rich in faith. Kaya, saan ba nanggagaling ang faith? Faith comes by hearing, and hearing by the words of God. Kaya itong pakikinig ninyo ng linggo-linggo, para kayo nagdadagdag ng inyong balanse sa bank book ng faith bank book. Yan. Yung tank ninyo, you're refilling it. As I study, I'm refilling my tank. As I preach, I'm refilling my tank. My faith grows, my faith increase. Sabi sa 1 John chapter 5 verse 4, for every child of God defeats this evil world, and we achieve this victory through our faith. We overcome the world through our faith, not by connections, not by your money, not by influence. Ang isang tao, kahit wala siyang kakampi, wala siyang mahirap siya, magsasaka siya halimbawa, tapos idinimanda, hininakawan pa siya ng lupain niya. Pag yan ay umiyak sa Diyos, yung pananampalataya, nanalangin siya, it will overcome whatever he's passing through. Kaya, saan pa ako lulugar? Magpapakayaman ako sa pananampalataya. Alagaan ko yan. Yan ang pamamahalaan ko. Hindi ako magtututok kung paano kung magkakamal ng maraming salapi. Ito lang, yung faith ko na lang.
and rich in good works para maprotektahan mo yung pagiging Christian, yung name mo, na tangay-tangay mo. You carry the names of God, the name of Jesus in your life. So faith opens our understanding. Ang taong walang pananampalataya ay nangangapa ng sagot sa dilim. Diba, kahit gano'ng katalino, mga aral sila, mga summa cum laude, summa, may mga ahas na sila sa balik, summa daw nga. Ano, pagka tinanong mo tungkol sa mga bagay sa langit, mga karunungan ng Diyos, walang alam. Ay nako, hindi ako na-impress sa mga ganon. Kahit pa ang gagara ng suot mo, ng kotse mo, ikaw ay senador, ikaw ay congressman, nako, pag ikaw hindi namumuhay sa katuwiran, hindi nakaka-impress yun. Kaya dito natin galingan to be rich in faith. Hindi lang sa trabaho, magiging masipag. Pamamahalaan din nating mabuti kung paano tayo lalago sa ating pananampalataya. Amen? Faith calms all our fears. Hallelujah. Faith brings provision and healing. Faith makes a way when we don't see answers. Yan ang nagagawa ng faith. Even among the redeemed, every man is given a measure of faith. But this faith, however, must continue to grow. Kaya anyone who possesses faith is very wealthy. Kasi faith can move mountains. Hallelujah. Ay, nako. Hindi ko lang maisa-isa sa inyo ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Sa buhay ng mga iba nating mga kapatid. Because they have faith, they are able to overcome mountains after mountains. Nakita ko kung paano sila tinulungan at itinawid ng Diyos. And so our pursuit in life must not be money or worldly success. Our pursuit must be the person of Jesus. I will say that again. Our pursuit must be the person of Jesus. Our relationship with Him. Not with all these material things. Success na nakikita ng mundo. But our faith to get stronger in Him. Amen? Faith brings us through dark and difficult times. So, yan ang ating parang ika-capsulize natin, ano? Sa mata ng mundo, marangya, maayos, titulado, hanggaan, masayang pamilya, biyahe dito, holiday. Yan ang success sa mata ng mundo. Pero I will lift your vision. Dito tayo, sa mata ng Diyos. But sometimes success here, in the eyes of God, may not look successful sa mata ng tao. Why is that? Si Jesus, when He followed the will of God, the Father in His life, He doesn't look successful. He looked like a failure. After 3.5 years of ministry here on this earth, Jesus did not appear to be successful kasi ang ending niya nandun siya sa krus eh. Sabi, yan ba ang tagapagligtas? Hindi nga niya mailigtas ang kanyang sarili. He just looked like a failure dahil yun ang mata ng tingin ng sanlibutan. Hindi siya nagtagumpay pero hindi nila alam. Jesus was a success. He is a successful man. Many of His disciples deserted Him. And even one of the 12 apostles betrayed Him. Kaya hindi siya mukhang successful that time. But at one point, Christ appeared to be a total failure as He hung upon the cruel cross. But He is successful because He was the greatest champion of all the time, doing the will of the Father. Kaya sa mata ng sanlibutan, masalimuot ang success. Sa langit, simple, ni-redefine. Find your purpose and do the will of God. Yan ang true success. Kahit ano pang antas mo sa buhay, ano pang trabaho mo, ikaw ay kasambahay, ikaw ay engineer, hindi na yun mahalaga. Mahalaga, alam mo bang layunin mo? Nasa kalooban ka ba ng Diyos? Kapatid, kahit wala ka masyadong pera, successful ka. Kahit malayo ka sa pamilya mo, successful ka. Kahit nagtsatsaga ka, nagtitiis ka, nagsakripisyo ka, naghahanap buhay rito sa ibang bansa. Pero dahil sa pagsunod mo sa Diyos, ginagawa mong kalooban niya, ang ganda ng tingin ng langit. Magpakayaman ka sa pananampalataya. Magpakayaman ka sa paggawa ng mabuti. Ingatan mo ang iyong patotoo. Yan ang tunay na success.
Hallelujah. Kaya if I can pray for all of you right now. Some of you were tagged here. First time din yung maitag dito sa ating pong online service. This is the real essence of life. It's about hearing the word. It will empower us. It will help us grow. Kagaya ngayong gabi na isip ninyo, successful ba ako? Ngayon masasabi nyo, ay successful pala. Pinili kong gawin ang kalooban ng Diyos. Nahalaman ko layunin ko sa buhay. Naglilingkod ka sa Diyos. Salamat, di ba? Pero sa mga hindi pa, kakaalam ng kanilang purpose, bakit sila nandito sa mundo? Anong kaya nilang gawin? Tonight, you will start by receiving Jesus as your Lord and Savior. Start with your faith. Get right with God first. And I will pray for you. Kung nasan ka man nakikinig ngayon, nakikinig ka man sa ilalim ng puno, nasa sasakyan ka man, nakikinig ka sa loob ng sasakyan, o nasa kwarto o sala, o may ginagawa ka sa kusina, you can pray this prayer. Maririnig ka ng Diyos. Sabayan mo ang panalangin ito. Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Di ko may liligas ang aking sarili. Kailangan kita, Panginoon. Hugasan mo ako sa aking mga kasalanan. Sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Salamat sa krus ng Kalbaryo. Salamat, inalay mo ang iyong buhay sa krus para sa aking mga kasalanan. And tonight, I receive you as my Lord and Savior. Kung pinag-pray mo yan, kapatid, welcome to the family of God. Isipin mo, ganun kasimple, ganun kasimple. Kasi ginawa na ng Diyos yung mahirap. Hindi niya na tayo kailangan maghirap para tanggapin ang kaligtasan. Sabi niya, kikilalanin niyo lang ang ginawa ni Kristo Jesus. Magsisisi sa kasalanan, tatanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. If you will confess with your mouth, He is Lord, and believe in your heart, you will be saved. Hallelujah. What a message, di ba? Yung palang success, yung palang pamamahalaan, yung pala ang tunay na essence ng buhay. Hindi pala titulo, hindi pala karangyaan, hindi pala influence. Kung hindi, malaman mo yung layunin mo at sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Amen. Ano kaya ipipreach ni Pastora Brenda next week? Excited po ako. Pero ninyo, at sa huli, si Pastor Billy, umiikot na mga ulo niyan. Paano nila susundan itong 2 linggo na ito? Mag-aaral na sila na mag-aaral. Purihin ng Diyos. Ang sarap ng buhay ko na. Salamat sa inyong pakikinig. Mahal ko po kayo. Amen. Mwah.